Remain Silent. Ang programa sa radyong walang sinasanto, walang kinatatakutan, walang inuurungan sa serbisyo publiko, kalaban ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno at tumutugi sa mga salot ng lipunan. Huli ka ni Jojo Sepia. Magandang umaga Pilipinas. Gising Pilipinas. Kapatid, kapuso, kapamilya. Araw ho ng Lunes ngayon, unang araw sa linggong ito. Lunes, September 7, 2020. Jojo Sipial ang ilingkod sa umagang ito. Samahan naman ninyo ako sa isang oras na palatuntunan sa aking pong programang Huli Ka ni Jojo Sipial. Dito lamang hot mapapanood ninyo sa aking pong Facebook Live Jojo Sipial at sa aking pong YouTube channel Huli Ka ni Jojo Sipial. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, at magandang umaga Mindanao. Maraming salamat at araw ng Lunes ngayon. Sana ho ay paunti-unti na pong may pagbabago na po sa ating bansa. Sana ho ay mahaharap na natin ang panibagong normal o new normal. At isang magandang umaga ho kay Janbo at kay Jewel Lacandula. God bless Sir Jojo, sabi ni Sir Joel Lacandula. Ay, magandang umaga sa inyo, lalo na po sa mga taga-subaybay po ng Duterte. Thank you so much sa inyo. Lalo na sa ating mga kababayang OFW, isang magandang araw sa inyo lahat. Sa amang sulok, anumang lugar, anumang oras, mayroon kayo dyan isang maganda at mapagpalang araw na Lunes sa ating lahat. Overseas Filipino workers, ang ating buhay na bayani. Lalo na po ang ating mga frontliners, mga health workers, at mamaya ho sa ating balita, gusto na ho makipagdialogo ng ilan po nating mga nurses, maging yung ating mga kumadrona, ay nanawagan na rin sa ating gobyerno. Galaw-galaw pag may time. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Mabuhay ang Pangulong Rodrigo Rua Duterte. Isang magandang umaga ho sa inyo, Pangulo. Yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga. At marami ho tayong pag-uusapan at napakarami ho sa akin nagbibigay ng mensahe. Lalo na ho dyan sa LTO. Ay, napakahaba daw ng pila. Yun pong magpa-rehistro. Renew na kanilang rehistro. Magihong kanilang lisensya. Ang haba ho ng pila. At maraming salamat ho sa akin pong lahat ng mga nag-share po ng aking Facebook Live. Thank you so much sa inyo. Maraming salamat. Sa aking pong viewers, followers, subscribers, thank you so much sa inyo. At sa hindi pa po nakapag-subscribe ng aking YouTube channel, Huli Ka ni Jojo Sipial, please subscribe my YouTube channel, Huli Ka ni Jojo Sipial. At pakipindot lamang ho ng notification bell upang aking lahat ng mga videos ay kayo po ang unang makapanood dahil kayo po ang una sa aking puso. At siyempre ho, pakilike, comment, at share upang po makarating po sa lahat at sa mga kinaukulan. Sa ating po mga kinaukulan. Kumakatok po tayo na isang magandang umaga po sa lahat ng tanggapan nating gobyerno. Hoy, dyan ho sa DSWD. Napakarami pa rin hong nanawagan sa atin. Ano na raw ba ang balita? Sino ho daw ba ang may problema? Yun ho bang tawag nito yung pag-apply nila through online DSWD o sino ho ang may problema?
o patuloy pa rin bang nakikialam ang mga barangay official dito ho sa Social Amelioration Program sa una at pangalawang ayuda? Kasi marami pong nagtatanong sa akin. Meron kong sinasabi ang ating Pangulo po, ang ating gobyerno, na yung pong hindi nabigyan ng unang ayuda ay naglabas ho ng ilan hong pondo ang ating gobyerno sa pamamagitan po ng Kongreso at Senado at sa ating Pangulong Rodrigo Duterte na mabigyan po ang hindi po nabigyan. Pero ganun pa man ho, at ito, alamin natin. At Maricor Martin Kumare, good morning sa inyo. Ito, ang ulo ng mga balita. Headline news ngayong araw ng Lunes, September 7 o September 7, 2020. Unang balita, unang arangkada, 6 na makina na umano'y ginagamit sa paggawa ng peking sigarilyo sa Isabela, nakumpiska ng operasyon ng Bureau of Customs. At samahan ng mga nurse sa bansa makikipagdialogo sa DOH sa Huwebes para muling igiit na taasan ang sweldo ng mga nurse sa ating bansa. At panawagan ho ng ilan po nating mga kababayan, mga kaibigan, kapatid, kapuso, kapamilya, yung hindi pa po nakatanggap ng Social Amelioration Program, magi po yung unang ayuda at pangalawang ayuda, sila ay nananawagan sa DSWD, Department of Social Welfare and Development. Kagabi ho, may tumawag ko sa akin. Baka pwede hong talakayin mo naman yan sa iyong palatuntunan, sir, at para naman maalay natin at makarating ho ito sa kinaukulan ng inyong pong programa. At samahan ng mga kumadrona sa bansa, nanawagan na rin ng ayuda mula sa gobyerno. Buhangin sa Manila Bay, ayon ho sa ilang mga netizen, ay wala daw ho sa tamang tiyempo para upang pagandahin ang Manila Bay o ang lungsod ng Maynila at karatig lungsod o syudad. At LTO, mahaba ang pila ayon po sa isa nating netizen, si Sir Jenkins Gomez. Sabi niya, ang haba ng pila rito. Ibang klase ho, para ho tayong blockbuster sa Takelia. Mahaba ho ang pila ng mga kumukuha, nag-renew ng kanila pong lisensya at nag-renew po ng kanila pong registration. Ay, magandang umaga po sa aking kaibigan Lucio Barnayha at Jaguar Homer Montero. Good morning sa inyo. At balitang foreign o balitang abroad. Sri Lanka Navy kinumpirma na naapula na ang apoy sa nasunog na oil tanker dyan sa bahagi ng Indian Ocean. At sabi ho ni paring Lucio Bernayha, pare, batiin mo kami dito sa Quezon City. Ay, sila paring Dan ko dyan paring Dan paring Lucio. At siyempre si Bossing Romy Tolentino. At ito ho, British police nagdeklara ng major incident matapos masaksak ang ilang tao sa Arcadian Centre sa Birmingham City, England. At balitang sports, Philippine Olympian at PBE pioneer Orly Bauson pumanaw na sa edad na 75. Ay, kondolenso sa lahat ng pamilya ho Bauson, At ito ho'y isang magiting ho nating manlalaro ng mga panahon. Ito po'y nagbigay po sa atin ng karangalan sa ating bansa. Kondolenso sa pamilyang Bauson. At sa palitang showbiz, Heart Evangelista ipinapakita sa kanyang Instagram account ang bagong library ng Sorsogon State College. Yan ho ang mga talakay natin ngayong umaga ito. Sa araw ho ng Lunes. Ano ba yan? Huwebes si Kajojo Ano ba yan? Araw ho ng Lunes ngayon. Ay, sa lahat ho ng
Sa lahat po ng may mga birthday ngayon. Ay, birthday ho sa aking anak, si Mark Junan Sibiel, dyan ho sa Santa Maria, Bulacan. At nag-chat pa sa akin yung kanya pong kasamahan sa trabaho na batiin ko raw ho ang aking pong anak, Mark Junan Sibiel, happy birthday sa inyo at mabuhay ka. Sana kahit sa panahon ng pandemya ay maligaya ka sa iyong kaarawan. At dalangin ko anak, marami pang kaarawan ang darating sa buhay mo. Good health at mahalin mo ang iyong pamilya, higit sa lahat ang Diyos. At ingat palagi sa iyong pagtatrabaho. I love you anak. At syempre birthday din ng aking kaibigan, kaibigan kong si Sir Lito Del Valle. Happy birthday Sir Lito Del Valle. At ang isa hong mamahayag broadcaster, isa ho sa mga pioneer na broadcaster, na hinahangaan din po ng ilan nating mga kababayan. Roland Huta. Happy birthday. Patugtugan natin ng happy birthday. Ayan ho, yung mga birthday ho. Yan ho, ang birthday ho ng tatlo ho sila na malapit at kilala ko sa aking buhay. Happy birthday ulit sa inyo lahat. Mabuhay kayo. At una na ho, ito ho, alam mo na, unahin ko muna ho ang DSWD. Bago tayo dito sa Peking Sigarilyo, na kung saan ho, ilan ho sa aking mga kamag-anak, baging kaibigan, baging mga kakilala, laging mga nagbibigay mensahe sa akin at sa wakas ay natuldukan na rin. Ito hong mga Peking Sigarilyo dito sa ating bansa. Nauso na naman itong peke. Mabuti na lamang walang peking tao. Meron ba peking tao? At yun nga, DSWD ito talakayin ho natin. Sa nais ho magbigay ho ng inyong pong komento, inyong pong panawagan, inyong pong pagbati, at pwede ho kayo mag-join sa aking pong munting palatuntunan. Huli ka ni Jojo Sibiel dito sa aking Facebook, Jojo Sibiel. At maraming salamat ho sa iba't ibang panig ng bansa at iba't ibang panig ho ng mundo na kung saan ho nakatutok sa mga oras na ito sa aking pong munting palatuntunan. At maraming salamat ho sa lahat ho ng mga sa lahat ho ng mga subscribers ng aking pong YouTube channel. Huli ka ni Jojo Sibiel. Thank you so much sa inyo. Mabuhay kayong lahat. Okay, DSWD, sa umaga ito, pag-usapan natin. Paging ho, kay Secretary Rolando Bautista. Siya ho ang pinakabusing ho dyan sa Department of Social Welfare and Development. Secretary Rolando Bautista, sir. Ano na ho nangyari sa Social Amelioration Program? Usap ho, ayuda ho para sa ating mga kababayang mga kwalipikado. Dahil balita ho namin, sir, meron pa rin hong mga nakatanggap na hindi naman qualified para po mabigyan ng SAP. Marami hong mga kababayan tayong nanawagan dito po sa ating munting palatuntunan na sana naman po ay mabigyan at matugunan ang kanila pong panawagan. Lalo na po itong Social Amelioration Program ninyo po ng DSWD na kung saan ho ito po ay pinag-utos ho ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nagkaroon po ng kaliwat ka ng investigasyon ang DSWD tungkol ho sa problema ho dyan sa Social Amelioration Program. Pero wala ho kaming nakikita hong ibig sabihin ho 100% na solusyon sa mga problemang kinakaharap at mga problemang pinapanawagan ng ating mga netizen o ating mga kababayan. At isang magandang morning ho, watching ho, Chinese ho ito ano bang pangalan nito? Malamang taga Cebu City ito. Yung mga Chinese ito. Ito yung mga... At good morning din ho kaya Federation President ng Caloocan City sa lahat ho ng mga Parents Teachers Association, Sir President Jasper Basmayor. God bless po. Sabi po niya, God bless po. Thank you so much sa amin pong
pinakamataas sa aming lahat. Ito po yung kataas-taasan sa lahat ng sama ng mga magulang. Si President Jasper Basmayon. Sir, maraming salamat sa inyong pong panood. At sa lahat ng mga Federation Officer, lalo na po sa lahat ng mga General Parents Teachers Association sa buong Caloocan at maging sa buong Pilipinas na. At ngayong araw bago tayo magtuloy-tuloy po, ano ba ito? At papahiwalay na tuloy ang ating kwentuhan. Ngayong araw po, bigayan ng modules dyan sa lahat ng mag-aaral, magulang at guardians o tagapangalaga ng mga mag-aaral dyan sa Santa Caterina Elementary School, Caloocan City. Isang magandang araw sa aming pong mabutihing principal, Ma'am Delia Martin, Dr. Delia Martin, ma'am, good morning sa inyo. Sa lahat ng mga guro, teachers, isang magandang araw, mapagpalang araw sa inyo. Sa lahat ng officers ng GPTE, aking pong Vice President, Jolie Chucarisa, at sa lahat sa kanila. Sa inyong lahat, isang magandang araw sa inyo. Lalo na sa lahat ng grade level at section level officers, isang magandang araw sa inyo at sa mga magulang. Good morning sa inyo. Sabi ho ni Sir President Jasper Basmayor, salamat po. Ingat lagi, sir. Huwag kayong mag-alala, sir. At kami ho sa Santa Caterina Elementary School, paunti-unti nakakaraos din ang aming pong mga samahan. At maging po ang lahat ng mga magulang. Yun lang naman ho ang kanilang panawagan ho. Ito pong problema ho talaga sa Social Amelioration Program. Na kung saan naging high-tech na dati-rati ho nagsusulat ho kayo. Isinusulat lamang ito sa isang papel at ang kanila pong pagsusulat ang marami hong na-approve. Simula hong nagihong ito ay mayroong apps na ho para mag-apply ho dyan sa DSWD ay mukhang sumablay at marami ho ang hindi pa ho nakatanggap. Kaya yan ho ang ating mga panawagan. Maging ho yung ating mga tsuper dyan ho sa LTFRB para po sa kanilang Social Amelioration Program sa iba't ibang mga samahan ng mga tsuper, taxi, tricycle, jeepney, bus at iba pa. Ay sila din ho'y naniwagan sa atin bakit ano na ho nangyari. Yan nga ho ang ating pong kakatok ho tayo sa umagang ito para ho sa kanila. Noong nakarang linggo, kumatok ho tayo, walang effect. Baka ngayon naman kakatok tayo ulit. Magbakasakalin tayo. Malay ninyo at pakinggan tayo ng ating gobyerno. Tignan naman ho ninyo at ang iba nating mga katok katok-katok host there. Pinakinggan naman at napakinggan din. Maraming salamat ho sa ilan po nating mga opisyalis ng gobyerno na tumugon ho sa ating po mga panawagan at sumagot ho sa ating mga kahilingan. Maraming salamat ho sa inyo. Basta lagi nyo tandaan, sumunod lamang ho tayo sa ating pinatupad sa ating batas, lalo na ho dito sa lungsod Caloocan. Yung pong quarantine protocols na magsuot tayo ng face mask at face shield. Siyempre ho, dalhin ho natin ang quarantine pass. At para ho tayo makalabas sa ating tahanan. Pero doon ho sa mga kumukuha ng modules, huwag kayo mag-alala. Sagot kayo ni President Jasper Basmayor. Biro lamang ho, Pres, gusto ko lamang ho magpatawa at alam mo naman, pagka ganitong mga panahon, alam mo naman na President Jasper Basmayor, ito'y busy na naman ho ang ating pong samahan. From Monday to Friday, malamang ito. Pero ako naman po nagpaalam sa ating school dahil meron nga tayong ginagawa. Tuwing umaga ho, sa hapon ho, nandun ako. Upang pong igiya ho ang ating mga kapwa magulang, maging ho ang ating mga guro, i-assist ho natin para ho mapabilis at maging maayos ho ang lahat ng klase ng sistema ng pagbibigay. Ito yung sinasabi ho, sariling sikap, sariling gawa, lahat ng lahat sarili. Sana naman ho makita ito ni Secretary Briones ho. Wag naman ho siyang, alam mo na, sana ho maging sakto at maging maayos na po ang kanyang pagsagot sa mga interviews ng mga kapwa komedya. Mukha yatang di alam ng ating pong Secretary Briones kung ano po ang problema ng mga paaralan at maging sa mga mag-aaral at lalo na po sa mga magulang. Sana ho, akin ho, talaga ang gusto ko, by January ho, magsimula ang pasukan. Alam ko naman po ang punto labista dito. Magalit man sila sa akin, isa lamang ho ang dahilan kung bakit nila minamadali. Minamadali ho nila dahil may pondo ho yan. May pera ho dyan, May pera po dyan sa sinasabi pong, ito pong bawat ahensya ng gobyerno. May pera ho dyan. Ayan ho, lumagatak na ho ang pera, Lumagatak na ho ang pera. Yan ho, lumagatak ang pera. Ibig sabihin ho,
lahat ho ng ensyo ng gobyerno, departamento ng gobyerno, mayroon hong pera ho yan. Hindi ho tayo nagbibintang rito, pero titignan natin na sana mailagay sa tama ang lahat ng pondo ng bawat ahensya ng gobyerno. Dahil nandito tayo sa panahon ng pandemya, sabi ng Pangulo, wala tayong pera. Pero nakita mo naman kaliwat kanan, mga propaganda at pinapakitang pagpapaunlad, pagpapaganda ng ating bansa sa halip na tugunan ang mga problema po ng ating pong mga kababayan na walang makain, walang hanap buhay, mas inuna pa nila ang pagpaganda ng ating bansa. Bakit kaya ganun ang ginawa ng ating gobyerno? Sana ho ay nung panahon ng Modified Enhanced Community Quarantine, dapat ho magbigay sila ng ayuda sa ating pong mga kababayan. Pero doon ho ako nagtaka, isang 15 days o isang kinsina, ni isa hong sardinas o isang kilo bigas, alaw akong natanggap ang ating mga kababayan. Kaya sabi nila, Sir Jojo, meron ho ba kami matanggap na ayuda? Tigil na naman kami sa aming trabaho. At ito, basahin lamang ho natin at umabante mayroon ho sinasabi siya, okay lang po. Sabi ho niya, Sir President Jasper Basmayor, sabi niya, okay lang po. Thank you so much, Sir Jasper Basmayor. God bless po at mabuhay ho kayo. Elizabeth Puerto Ablong, ma'am. Good morning sa inyo. Ma'am Philly Real, blessed Monday morning, Sir Jojo. Stay safe, God bless. Ako, bilisan ko po magbasa nito. Bigla hong tumataas itong aking baka mamaya nakakahiya naman di mabasa itong aking mga kaibigan na nanood ngayon. Ito po yung mga suki ko. Araw-araw ito. Lunes hanggang Biyernes. At ito sabi ho ni Ma'am Elizabeth Puerto Ablong, good morning Pilipinas, pagbati tulong naman po sa pandialysis. Ayan ho, nakita nyo si Ma'am Elizabeth Puerto Ablong. Sa nanawagan ho sa ating gobyerno na tulungan naman po ang may mga padialysis, yung mga nagda-dialysis. Pero ang naging problema ho, nagwaldas ho kaliwat kanan ho korupsyon, yan ho sa PhilHealth maging sa Department of Health na sana ho magkaroon ng tama, eksakto, konkreto at swak na programa ang ating gobyerno. Palayo ang paalala ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Tayo nabulol pag nag-usapan ng pera at saka korupsyon nabubulol ho ako. Para bang ako'y nahihiyaw sa inyo, sa aking pong mga tagapanood at tagapakinig. Dahil nga po, tignan mo naman itong mga kengkoy-kolokoy na ito ng mga opisyalis ng gobyerno. Parang baliwala lamang ho sa kanila. Kaya nga po, ang tinatamaan dito sana meron ho nagsabi sa akin, Sir, kaya yung kanilang pamilya kayo, hindi kayo nahiya sa pinagagawa ho ng kanilang mga magulang, kanilang mahal sa buhay. Paano mahiya? Sanay na ho sila. Alam niyo, kapag ikaw'y pumasok sa gobyerno, maski anong posisyon sa gobyerno, kailangan maging handa ka sa lahat ng bagay. Handa kang papurihan, handa kang pasalamatan, at handa kang batikusin. Dahil tiyak na tiyak, mayroon sa iyong pupuna. At isang magandang umaga din ho kay Ma'am Sheila May Rivera. Good morning ho sa inyo. Yan ho ang problema ho ng ating gobyerno. Kaya ulitin ko, Diyos ko po, malapit na ho ang kalating oras, isang topic pa lang po na pag-usapan natin, tanging DSWD lang. Alam niyo ho, ilan ho sa aking mga nakakilala sa akin, taga-subaybay ng aking palatuntunan. Kahit hindi sila nanood sa aking Facebook Live sa oras na ito, pagkatapos po nito isinishare ko po, tinatag ko po sa kanila, sila ho mismo pinapanood nila ito. Lagi po yung aking YouTube channel, pinapanood ho nila. Kaya marami-rami na rin ho tayong mga subscribers, kahit papano, ilang buwan pa lang tayo nagsimula. Sabaga ito'y isang biro lamang. Pero mukhang may katotohanan na pala. Kunting kadyot na lamang. At maabot na natin ang dapat maabot. At sabi ho ni Ma'am Elizabeth Puerto Ablong, bye po, God bless. Sabi ho ni Ma'am Elizabeth Puerto Ablong, salamat ho ng marami, ma'am. Sana po itong PhilHealth ho at ating gobyerno yung pong mga nangailangan po ng dialysis po na ating mga kababayan. Abay, ang hirap po niyan, linggo-linggo ho, ilang araw ho yan, meron silang dialysis. Malaki ho ang gastos dyan. Meron nga po akong kasama na isa hong reporter at kanya pong may bahay. Nagda-dialysis din ho. Sana po ang gobyerno natin magkaroon po ng tama hong pamamaraan. Pero bakit ho, nung nagkaroon ho ng investigasyon, ito hong PhilHealth, abay mayroon hong mga ilan hong mga dialysis center na sadya hong talaga napakapalad na paswerte. Sila ho'y mapalad na nakatanggap po ng pera na galing ho sa PhilHealth. Pero ang dami po nating kababayan, ng mga Pilipino, mahirap na mga kababayan natin, na hindi ho nakikinabang dito ho sa programa ho ng PhilHealth.
Maniwala ba kayo sa akin? Tinanong ko at ang sabi ko sa akin, depende ko sa hulog. Tignan mo yung sagot na yan. Meron bang iba-iba ba ang hulog ng PhilHealth? Pag hulog ko, kontribusyon ng PhilHealth? Pagkakaalam ko, isa lang ho yan, 200, 100. Balitig 100 ang employer at ang employees. Eh kung ikaw personal mo yan, 200 para sa'yo. Hindi ko alam kung baka ako nagkamali, ha? Abay, ang laki ho ng kanyang bill, ang nakuha lamang niya, 15,000 pesos lang. Yun lang ho ang binigay na tulong ng PhilHealth para ho sa isang kaibigan ko. Pero ito, tingnan nyo, ha? Makita nyo, hindi lang ho milyon. Bilyonis ho ang pirang nawala. Nilaspag ho ng PhilHealth. Yan, iwanan ho natin yan. At yan ho ang panawagan ho ni Ma'am Elizabeth Puerto Ablong. At isang magandang umaga rin ho kay Jersey Abilia Safra. Good morning po, Sir Jojo. Hey, ito po yung taga Taytay Rizal, ha? Itong mga busing ito sa Taytay Rizal. Sila Ma'am Philly Real, sila ho, napakagaling nito mga tao na ito. Bakit? Ito ho'y nagsiservisyo na wala hong kapalit. Sila ho yung mga samahan na napakasipag ho. Mabuhay ho kayo, ha? Mabuhay ho kayo. Okay, tapos na ho tayo dyan sa DSWD na yan. Ha? Ito pong DSWD. Hindi ko po titigilan ito. Hanggat hindi po ako makarinig at makakuha ho ng kompletong sagot na galing ho sa DSWD. Mabagi ho sa ating mga kababayan na nanawagan ho, humihingi ng pabor na sana ho ay mabigyan na po sila ng ayuda. Dahil nakita naman, mamaya babasahin natin ang iba pa na pag-uusapan natin. Okay, ito, basahin ko lamang sinabi ni Ma'am Philly Real. Pa-shout out po kay Sir Jersey Abilia Safra. Okay, thank you so much from Philly Real. Ang pagbati ho, Sir Jersey Abilia Safra, galing ho kay Ma'am Philly Real. At si Rodelio Sumigit. Thank you so much sa iyo, Rodelio Sumigit, ha, kaibigan. Maing buntag sa inyo at salamat po. Salamat sa pag-share mo sa akin pong munting palatuntunan. Thank you so much. Ingat ho kayo palagi, ha. Ang masipag na team leader ng KIF ako. Yan ho si Sir Jersey Abilia Safra. Magandang umaga sa inyo. Okay, ito pangalawang talakayin ko ngayon at baka magtampo ito sa akin. Tinawag pa pinost pa sa aking messenger. Pinakita sa aking messenger. Umaga nag-init ang ulo ko. Dahil nga sabi ko nga wala ho sa tamang timing lagi. Minamadali po ang ating mga kababayan, mga kababayan nating Pilipino upang mag-renew na kanilang mga registration at iba pa. Ito ho ang ating pong isipin nyo pandemya ngayon. Kailangan ho natin ng tamang Diyos ko po, ano ba tawag nito? Good morning ho kay Dini Sibial, kabag-anak ito, Sir Dini Sibial. Good morning ho sa inyo. Ay, kay Vice President Julie Jucarisa ng GPTA. Good morning ho sa inyo, Vice. Sana po tulungan natin po ang ating pong mga kapwa magulang mamaya sa school. Pupunta ako dyan, Vice President Julie Jucarisa. Mamayang hapon ho. 1 o'clock ng hapon, pupunta ako riyan. Hapon ako pupunta sa school para po ma-assisti po sila. Sakripisyo lamang ho tayo ng konti. Maraming salamat ho sa aking lahat ng kasamahan, ha. Good morning, Sir Jojo, sabi ho ni Rodelio Sumigit. Sana ba ako? LTO, okay, sige. Si Randy, Randy Obidusa. Obidusa, Sir Randy Obidusa, good morning ho sa inyo. Good morning sa inyo lahat. Okay, dito ho tayo sa, ito pa, kasamahan ko. Baka magtampo sa akin. Ma'am Nerin Valenzuela, siya din po, kasamahan ko rin po ito sa GPTE Santa Caterina Elementary School. Diyan ho sa LTO, ito ho nga, ako po talagang nalibadbaran. Alam mo ba na pagkaganyan may mga pandemya ho? At may nakikita ho ako napakahabang pila. Ako iba ho aking paningin at aking pananaw. Kaya parang awa. Basahin ko lamang itong sinabi ho ni Ma'am Nerin Valenzuela. Sir, morning po. Pa-shoutout naman sana sa Converse po. Ayusin nila yung linya namin po dito sa Camia Street. 9 days na kaming walang net. Ganun ba? Converse. Ito Converse to. Magaling lang ito pagkadating ho sa pag nag-apply cuts, bayaran. Magaling ho sila eh. Yan ho ang internet services ho. Converge. Ayusin naman ninyo yung inyo pong internet services ho. Diyan ho sa Camia Street. 9 na araw na raw. Di bali ho, Ma'am Nerin Valenzuela, kapag napatunayan yan, hindi ho, pwede ho kayong, pwede ho nyong sabihin na bawasan o ang bayad. Pwede ba yun? At sabi naman ho ni Ma'am Julie Jucarisa, good morning Press Joe, good morning din. Kaya hirap kami ngayon, wala kaming net.
Kaya pala, Ma'am Nerin Valenzuela, hindi ho kayo nakapanood sa akin pong Facebook Live. Yun pala ang dahilan. Hoy, Converse ha! Walang hiya ka, Converse ha! Ayusin mo ha, ang kanila pong internet services. Nawalan tuloy akong tagapanood. Nagtampo yung aking kasama. Si Ma'am Nerin Valenzuela, isa hong opisyaliso ng JPTE, General Parents Teachers Association ng Santa Caterina Elementary School. Ay, sige. LTO, Land Transportation Office. Ang haba daw ho ng pila. Matindi ho. Siksikan, hindi masiksikan. Meron pa rin social, social and physical distancing. Ayun, si paring kong Dan, malupit ha. Malupit si paring Dan talaga. Nandiyan naman. LTO ha. Pakita lamang LTO. Kasi meron akong tumawag sa akin, Sir, di ba may sinabi yung gobyerno natin na kahit expire na po ang inyong rehistro, dahil nga sa panahon ng pandemya, pahintulutan tayong bumiyahe. Ipaparehistro naman po itong aming sasakyan sabi ko, dapat ho sana ganun ang gawin ho ng LTO. Pero hindi ko po alam sa LTO. Kung bakit ho? Siguro gusto kumita. Hindi kumita na para ibulsa nila, kundi kumita po ang gobyerno. Yun po ang totoo. Okay ha, LTO. Oy, kalahating oras na ng alas 10. Gising Pilipinas. Kapatid, kapuso, kapamilya, gising na kayo at tanghali na. Baka kayo naku, Diyos ko po, baka kayo maubusan. Anong maubos ka, Jojo? Maubusan ng laway. Hoy, biro lamang ha. Okay, lipat tayo ng bago tayo pumunta doon sa illegal ho na paggawaan ng sigarilyo. Diyan ho magtatapos ang aking palatuntunan. Ay, umagang ito. Diyan ho natin babakbakan. Ano babakbakan? Pag-uusapan. Pag sinabi ho kasi sa mga ibang probinsya, babakbakan, ibig sabihin, pag-uusapan ng matindi to the max. Ito pong sigarilyo, usaping sigarilyo. Paggawa ho ng peking sigarilyo dito sa bansang Pilipinas. At ito, sabi ho ni Malupit, magandang umaga ng Monday sa iyo, pare koy. Thank you so much, paring Dan. Maraming salamat sa inyo. Samahan ho ng mga nurse sa bansa magkikipag-dialogo sa DOH sa Huwebes para muling igait na taasan ang sweldo ng mga nurse. Dapat ho taasan ang sweldo ng mga nurse talaga. Dito ho sa ating bansa Pilipinas. Kaya yung iba po nating mga manggagawang nurse sa buong bansa, ay nais na lamang ho mag-abroad. Kamasukan sa ibang bansa dahil nga doon naman napakalaki at napakataas po na sweldo. Siyempre po, paano ka makapag-ipon kung ang sweldo mo ay sakto lamang? Dapat po ang gobyerno natin, lalo na ngayon sa panahon ng pandemya, ang kanila pong trabaho hindi biro. Sila po yung isang bayani, buhay na bayani. Para po sa akin, Jojo Sibial, ang inyong lingkod, kayo po isang buhay na bayani. Mga nurse sa buong bansa. Baging sa buong mundo. Mataas po ang pagrespeto ko sa inyo. Sana po ma-approve po ito ng ating gobyerno. At sana po ang Department of Health ay huwag naman hong paika-ika. Basta huwag kayo magtampo sa sinasabi ko, Department of Health. Huwag lang po tayo sa salita maging magaling, maging sa gawa dapat magaling tayo. Huwag ho tayo kontra na kontra, kundi tingnan nyo, pag kami ho kumontra, marami kayong sinasabi. Pero pag kayo kumontra, wala ho kami sinasabi. Dahil nga po, pag kami sinabi, kayo ho'y nagkagalit. Di ba? Suportahan po natin kung ano po ang meron po sa bawat isa. Maging po sa iba't ibang bansa, lalo na itong usaping vaccine. Kaya sana, Department of Health, ito pong panawagan ng mga nurse sa buong Pilipinas na taasan ang kanilang sweldo pag-aralan ninyo. Kayo ang nag-iisang ahensya na may sakop nito sa trabaho ng mga nurses sa buong Pilipinas na tulungan ho ninyo sila upang hindi na ho sila mamasukan sa ibang bansa. Sayang po ang magagaling nating mga nurse, magagaling nating magagawa ay pinapakinabangan ng ibang lahi. Dapat tayo ang makinabang sa ating mga magagaling na magagawa dito sa bansang Pilipinas. Pero anong nangyari? Sila ay pumunta sa ibang bansa upang magtrabaho para kumita ng malaki. At sabi nga ho ng isang netizen, Sir, gano'n naman ho ang gobyerno natin. Ang gusto lamang ho nila, sila lamang ang kumita. Hindi lang ho kita na malaki ang sweldo. Malaki na nga sir ang kanilang mga sweldo. Halos milyones, libo. May kasama pang kurakot. Diyos ko po naman. Diba? Sakit pakinggan. Diba? Ito kaya mga pamilya nitong mga corrupt official na ito. Nakakatulog pa ba kayo? Nanangunguya pa ba ninyo yung mga masasarap yung pagkain?
Na samantalang ito pong mga pinagdarakawan ninyong mga contributors ito pong nagbibigay, naghulog po para po dyan sa contribution sa PhilHealth, halos walang makain. Kung maaaring alam nyo ba, meron ako isang kaibigan, dahil ang kanyang pasok ko, 3 araw na lamang sa isang linggo. Bisan nagmimerienda na lamang siya ng candy. Sabi ko, wag ka lagi mag-candy. Bakit? Baka kabagin ka, puro ka utot. Sa bagay ka ako, mas maganda ng umutot kaysa bumuga. Ibig sabihin, kaysa umubo. Dahil ang utot wala pang batas na ipinagbawal ang umutot. Biro lamang ito yung aking sinasabi, pero katotohanan po ito. Kaya yun ngayong umaga na ito, sana po, ang gobyerno natin, hindi, alam mo, minsan iniisip po ng ating ilang kababayan, sir, hindi kaya manhid na po sila? Hindi ko alam. Tanungin natin, kung manhid na ba sila? Manhid na sila sa mga panawagan o hindi ko alam. Kaya nga po sana, ito pong panawagan ng ating po mga kababayan, mga nurses sa buong Pilipinas, ay mataasan po ang kanilang mga sweldo. Bakit? Kaysa naman sila pumunta sa ibang bansa. Diba? Ang swerte naman ng ibang bansa. Swerte ng taga ibang bansa. Dahil sila nakikinabang sa ating mga magagaling na manggagawa. Ito pa isa pa may panawagan din sa ating gobyerno. Samahan ng mga kumadrona. Alam niyo ba yung kumadrona? Ito po yung mga profesyon na alam mo yung pagka mayroon pong mga nanganganak. Sila itong tumutulong sa ating pong mga kababaihan na nanganganak o manganganak. Itong mga kumadrona sa bansa. Nanawagan sila, ang mga samahan ng mga kumadrona sa ating gobyerno na mabigyan din sila ng ayuda. Ibig sabihin, hindi sila nabigyan ng ayuda. Ito po mga kumadrona. Hindi naman oras-oras minuminuto may nanganganak. Meron ba? Tama ba? Tama ba? Tama ba? Sige. Kayo na kung bahala. Ito. Gobyerno na kailangan pa ng 50,000 na bagong contact tracers. Yan ang kailangan ng gobyerno natin. Hayaan natin sila dyan kung anong gusto nila. Kung yan ay kabubuti. Sige, go, gobyerno. Kung sino man ang may hawak nito, go. O Bongo. Senador Bongo yon. Baka magtapo yung ating kaibigan, Senador Bongo. Isang magandang umaga sa inyo, Senador. Sige. Dito na tayo, ito bago nga tayo pumunta dun sa sinasabi illegal na paggawaan ng sigarilyo. Paano ba ito? Basahin muna natin. Ito yung pagpapaganda. Sige, medyo pasadahan ko ito. Dahil gigil ako rito Ako hindi po galit. Ako po'y pasitabi paalala lamang sa inyo ito. Hindi po ako galit. Hindi rin po ako kontra. Ayaw ko rin pumuna. Dahil baka sabihin naman po ng ating pong mga kaibigang DDS na puro lang tayo kontra. Ayaw pa natin tulungan. Ito po yung aking mga pananaw sa buhay. Na sana po itong pagpapaganda, yung rehabilitation, o ano bang tawag nito, beauty, ano ba ito? Yung pagpapaayos, pagpapaganda, dyan sa Manila Bay, umangkat ng white sun, puting buhangin bumili ng napakamahal ng mga buhangin, upang pong ilagay dyan sa Manila Bay. Nakusahan ilang mga syudad o lungsod ang nakakasako po ng Manila Bay. Tama ba? Manila, Pasay, ano pa ba? Paranaque. Meron pa sakop ang Paranaque? Tama. Tama ba? O Malabon. Sakop, mayroon di ba? Ayan Malabon na butas. Hindi ko alam kung tama Saka ko halos ang alam ko, lungsod ng Maynila at ang lungsod Pasay. Sila yung dalawang syudad na malapit talaga dyan sa sinasabing pinapaganda. Nilagyan ng mga puting buhangin. Ito po ang panawagan ng ating mga kababayan. Sir, tama ba ang timing ng ating pong DENR o Department of Environment and Natural Resources o DENR na para unahin nila yan yung pong rehabilitasyon, pagpapaganda ng Manila Bay
Samantalang ho, ang dami ho nating mga kababayan. Ayan pa sir na maglagay ho tayo ng sapat na pondo, pera para po sa vaccine kung sakali may vaccine man na dumating sa ating bansa o maibenta sa ating bansa. Sabi ko naman, siguro ang bawat kasi ahensya o departamento ng gobyerno, kapag wala kang programa o proyekto, parang inutil ang dating mo. Kaya siguro minabuti ho ng DNR na ituloy ang pagsaayos, pagpapaganda ng Manila Bay para naman po ito sa atin. Meron naman po sa akin nagtanong na hindi kaya sir ito'y pinapaganda at pinapaayos upang pong makahikayat ng mga investors. Sabi ko tama ka. Kasi kapag maganda ang kapaligiran mo, marami pong mga kapitalista ang dadapot lalapit upang mamuhunan po dito sa ating bansa, lalo na sa Maynila. Di dadami o sir ang mga Chinese. Kayo naman bakit laging Chinese ang inyong pinag-iinitan? Ang mga Chinese o China o bansang China ay ang laki ng naitulong sa atin. Yan tinulungan tayo. Unang una mayroon silang ibinigay na gamot. Hindi gamot ito para sa COVID, kundi ito ibig sabihin na ano ba tawag nito? DOH o Food and Drug? Ano ba tawag nito? Hayaan mo na. Basta anong tawag nun? Diba yun At yun nga sinabi nila. Dapat daw unahin muna yung problema sa mga kababayan nating walang mga trabaho. At dapat daw unahin muna yung mga kababayan natin na kumakalam ang kanilang mura. Walang trabaho, walang pambili at walang makain. Dapat unahin nila ang problema sa mga kababayan natin na napakalaking mga bayarin. Yan ang mga panawagan ng ating mga kababayan. Kung isipin natin, dapat una natin tutukan ang problema po ng ating po mga health frontliners o ang ating mga frontliners. Isipin ninyo, napakarami nating mga volunteers. Walang bayad Walang bayad upang magboluntaryo sila, tulungan ang gobyerno natin. Pero anong ginawa ng gobyerno natin? Sabi nila, mas inuna pa nila sir. Sabi ko, dati na kasi nakaprograma yan Kaya tuloy-tuloy na lang kanilang gagawin kahit panahon ng pandemya. Pero sana sir, kung hindi pa naman sila nakapagbayad o nabayaran, may kontrata yan may kontrata na bumili ka ng buhangin, ng puting buhangin, may kontrata yan. Di ba sir, ang gobyerno, siya yung isa na makapangyarihan sa bansa natin. Totoo, tama kayo. Sabi ko sa kanya, yung aking pong kabalitaktakan. Isa na sir, in-stop muna niya yung kontrata dahil pandemya naman. Siguro sir, mayroon namang konsiderasyon yan. May tama din po yung aking kausap. Kaya nga sabi ko nga, sana po ang gobyerno natin pinag-aralang mabuti kung nararapat ba at tama ba. At ito pa ang pinakamatindi. Sabi niya, sir, di ba buhangin yan? Hindi kaya rin lamang yan sir, lalo na panahon ng bagyo sir. Hilahin ay ito, basahin natin Joy Sibial, hi po San, musta po? Pinsan Joy Sibial, magandang morning sa inyo. Rosalinda Lunas, Primay, good morning sa inyo. Yan ang mga panawagan po ng ating mga kababayan. Sir, gusto namin may parating ito kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sir, hindi po kami galit o ayaw sa pagpapaganda, pagsasaayos. Pero ang gusto sana namin sir, yung pera sana igastos dyan, ay gamitin mo na sir, para po itulong sa mga katulad namin. May tama din po sila sa kanila pong mga panawagan. Sana po ang ating mahal na Pangulo ay marinig niya itong mga panawagan ng ating mga kababayan. Dahil hindi lahat, Sabi ko nga, at mismo ang gobyerno nagsabi, marami pong unemployment ngayon. Marami pong nawala ng trabaho. Mayroon mang mga trabaho ang iba, 3 araw lamang sa isang linggo. So madaling salita, hindi sapat para sa kanilang pamilya. May konting kinikita pero hindi sapat. Kaya yun po ang kanila po mga request ngayon na sana po, unahin ng gobyerno natin, ang problemang numero 1, itong pandemya, itong COVID-19 o coronavirus disease 2019. Kung ako ang tatanungin ninyo, mga kasama ko, kapatid, kapuso, kapamilya, may tama ako kayo. Ibig sabihin, tama ako kayo. Huwag kayo magalit sa akin, sinabi ko may tama ako kayo. Tama yung mga sinasabi nyo sa akin at panawagan nyo sa akin. Pero ang tanong natin, bakit kaya
ginawa ito ng DNR? Bakit pinoporsige ito ng DNR? Isa lamang ang sagot dyan. Ang sagot dyan, kung anong naisip ko at naisip ninyo, yun na yun. Alam niyo na kung anong naisip ko. Ano naisip ko? Alam niyo ba? Ito naisip ko. Nakita niyo na yung naisip ko. Yun ang naisip ko. Di ba? Kaya, yun ho, ang wala ko sa tamang tiyempo o sa tamang timing. Para ho itong COMELEC registration. Kaya nga, sabi ho ng ating mga kababayan, Sir, pinagbawalan ho tayong lumabas. Marami ho tayong bawal protocols, quarantine protocols. Pero bakit ho, Sir, ganun ang mga ginagawa? Ganun na ang pinagagawa ho ng ating gobyerno. Sana, Sir, yung voters registration dyan ho sa COMELEC, sana ipinagpaliban, Sir. Pangalawa, Sir, itong proyekto, programa. Hindi kasi sabi ko nga sa kanila, kapatid, kabuso, kapamilya, ay kontra kasi kayo ng kontra. Pwede bang sumang-ayon muna tayo para sa ikabubuti ng ating bansa? Sabi nila sa akin, Sir, wala namang problema ho para sa ikabubuti ng ating bansa. Paano naman, Sir, ang ikabubuti po ng sambayan ng Pilipino, yung mga pangangailangan po nila, Sir? Alam nyo ba nung sinabi sa akin, natamimi ho ako? Dahil nga ako rin nakaramdam din sa kanilang naramdaman na hirap. Hindi ho biro ang wala hong hanap buhay. Hindi ho biro ang kukunti lang kinikita. At mabalitaan mo pa, tataas bababa. Alalahanin ninyo, marami ako nakakausap na mga magagaling. Alam mo naman, ako'y walang galing. Ang galing ko lamang ay magsasalita. Sabi ho nila, wala pang gamot ang COVID-19, Sir. Pero bakit maraming gumagaling? Ano ang ibig sabihin nun, Sir? Napaisip ako alam nyo ba, mga kapatid, kabuso, kapamilya? Naintindihan nyo ba yung aking sinasabi? Intindihin nyo mabuti. Wala pang gamot ng COVID-19, pero marami ang gumagaling. Dahil ayon ho sa mga siyentipikong paliwanag, 14 days lamang ho, ang virus ay aalis na sa iyong katawan. Sabi nila sila may sabi na alam mo na, ma-isolate ka lang, kakain ka tama, tulog, vitamina, at iba pa. Ang virus, pag hindi nakapag-penetrate, layas. Yun ang paliwanag nila. So, madaling salita, itong problema ng COVID-19, huwag tayo mabahala. Kapatid, kapuso, kapamilya, bakit? Mas marami na ang gumagaling ngayon. Kaya mabuhay ang lahat ng gumagaling at mabuhay din po ang lahat ng lumalaban para po malagpasan at gumaling dito po sa problema o sa sakit ng COVID-19 o Coronavirus Disease 2019. Okay, dito na ho tayo sa problema dito ho sa lalawigan ho ng Isabela. Alam niyo ba ang lalawigan ng Isabela? Ayon ho sa sumbong sa akin, sa akin pong bubuit, ayan ka na naman, Jojo, bubuit na naman. Ano ito, butike? Maliit na butike. Ay sinabi mo pa, pag sinabing bubuit, maliliit ho yan hindi ho butike. Yan ho yung mga dagang maliliit. Yan ho ang bubuit. Yun ho ang tawag sa kanila. Na kahit kasuksunukan, kahit maliit, kaya nilang pasukin. Kaya nga tinawag silang bubuit. Heto, ang lalawigan ng Isabela, isa rin sa mga panahon na yan, hindi ko lamang ho alam ngayon, sa kasalukuyan, napakatindi ng illegal logging ho ng panahon dyan. Mga ako po ay nag-cover dyan, sa iba't ibang mga balita at issue. Nakita ko ho, alam nyo ho ba yung 6x na truck na gamit ho ng mga military nung panahon? Yan ho ang mga pinagkakargahan ho nitong mga truso. At alam nyo ba ang lalawigan ng Isabela, gaano kayaman? Mayaman ho ang lalawigan ng Isabela sa agrikultura. Mayaman din ho sa kanilang forestry o sa kanilang kabundukan. Yun nga lamang, sinira ho ng ilan hong mga mapagsamantalang politiko at mga mayayaman, maimpluwensyang mayayaman dyan ho sa lalawigan ng Isabela. Alam nyo ba kung gaano kayaman ho ang kanilang yung sinasabi ho nilang yung mga palaisdaan nila?
Ako'y nakarating ho dyan, sa bayan ho ng Tumawini, Isabela. Wala pa po yung Indrili na yan, highway na yan. Tanging dito pa po sa loob ng Isabela ang daan patungong Tugigaraw, Cagayan. Mababait ho ang mga Isabelanon o mga taga Isabela. Pero ngayon ho, ito pong natuklasan ko na itinawag po ito sa akin. Kahapon ho ng umaga, tumawag po sa akin ang isa kong kaibigan. Sabi niya, meron ka bang alam na meron daw merong ibinalita na pagawaan ng peking sigarilyo dyan sa lalawigan ng Isabela. Sabi ko, hindi ko alam yan. Wala pa akong alam. Ngayon po, nabalitaan ko na lang sa periodiko, maging sa palatuntunan ng telebisyon, na mayroon nga 6 na makina na umano'y ginagamit sa paggawa ng peking sigarilyo sa Isabela. Totoo ba ito? 6 na makina lamang ang nakumpiska. At ito'y nakumpiska ho sa operasyon ho ng Bureau of Customs. Sino ba ngayon ang Commissioner ng Bureau of Customs? Ating pasalamatan. Ating pasalamatan ha. Dahil nga napakagaling nito. Yan ho yan ho ang yan ho ang pasalamat natin sa head ho o Commissioner ho ng Bureau of Customs sa kanila hong matagumpay na operasyon upang pong mahuli ho masabat ho itong paggawa ng peking sigarilyo. Alam ho ba ninyo, sa mga pangunahing mga palengke ho, malalaking palengke dito sa Metro Manila, maging sa karating probinsya, ito kayo nang bahala. Mga nasa otoridad, kayo na pong bahala. Alam din po ito, malamang alam ito ng mga pulis. Dahil nga, ako pumunta sa isang palengke Orian, nung ako bumili ho, under the table yung bilihan ibig sabihin ho, dinadaan ho sa gilid, pagbili ho ng sigarilyo. Sabi ho ng aking pong kakilala, maging aking kamag-anak, tumawag ho sila sa akin, pinsan, mayroon po dito nagbebenta ho ng peking sigarilyo. Sabi ko, nakakatiyak ba kayo na peke yan? Ako kasi, hindi naman ako nanigarilyo na. Kaya hindi ko alam kung may peke ba o may good na sigarilyo. Ang tatak ko, Marlboro pa raw Sabi sa akin, ito na nga, pumutok ang issue rito. Na may paggawa ng peking sigarilyo. Ibig sabihin, tama yung tumawag sa akin. Alam mo, nakarang taon pa ito tinawag sa akin. So matagal-tagal na ito. Sabi ko, hayaan na lang natin ng mga gobyerno. Ito po, sabi ho ni Ma'am Filirial. Bye po muna, Sir Jojo. No problem, ma'am. Thank you so much. Ma'am Filirial, thank you. Ingat ho kayo. Yan ho ang... Ito ho yung problema po ng ating gobyerno. Ito pong mga paggawaan ng peke. Bakit makahilig na rin sa peke? Dahil ba mayroong fake news na peking tao? Kaya puro peke na lang gusto natin. Ito nga ho ang aking katanungan dyan sa mga otoridad. Dyan sa lalawigan ng Isabela. Hindi ba nila ito natuklasan? Ito pong paggawa ng peking sigarilyo dyan sa kanilang area of responsibility. Sa ating po mga intelligence dyan sa CIDG, maging sa National Bureau of Investigation, o kung sakali man sila naging katuwang, maraming salamat sa inyo, sir, at sumasaludo ako sa inyo. Dahil dito sa balita na aking pong binabasa, ay operasyon ito ng Bureau of Customs. Sana po lahat po ng mga illegal at mga peke na paggawaan ay mahuli. Dahil kawawa naman yung mga nagbebenta ng legal at totoong mga produkto. At isa pa panawagan ko po sa publiko at sa lahat po sa ating mga kababayan, kapatid, kapuso, kapamilya from Luzon, Visayas, Mindanao. Pasintabi po at isang magandang araw, mapagpalang araw sa inyo. Buhayin po natin ang produktong Pinoy. Bumili po tayo ng gawang Pinoy. Bumili po tayo ng sariling atin. Ibig sabihin yun pong mga produkto nagawa ng Pinoy. Hindi po yung mga imported products. Dahil ang binubuhay natin doon ay yung bansa nila. Dapat yung gawang Pinoy. Kahihilig po natin sa imported. Ito yung napala natin. Diba? Kawawa yung mga
mga kababayan natin, mayroon hong mga manggagawa ho yan. May mga manggagawa ho yan na umaasa ho sa kanilang mga trabaho. Kapag binili ho ninyo ang imported products, paano itong mga nasa kababayan natin mga Pilipino? Katulad lamang ho, yung sapatos ho na gawang Marikina. Noong mga panahon ho, maging ho sa bansang Amerika, sikat na sikat ho ito. Ito hong Marikina shoes. Pero ngayon ho, nasapawa na tayo sa gawa ho ng China. Unang-una ho, mura. At mapamura ka paminsan-minsan. Good morning ho kay Bossing Romy Tolentino. Bossing Romy Tolentino. Magaling ka, sir. Boss. Maraming salamat po, pre, sir. Jojo, ang sarap nakinig sa programa mo. Ingat po kayo palagi and God bless us all day by day. Thank you so much, President Jasper Basmayor. Mabuhay ho ang lungsod Caloocan, sir. Paki-regards na lamang ho ako kay City Admin. Lalo na ho sa ating pong Congressman Along Malapitan at kay Konsihal Enting Malapitan at lalo na po sa ating pong butihing Mayor Mayor Oscar Oka Malapitan. Sana po aray ko, ano ba ito? Para akong nabulunan nung sinabi kong sana po patuloy pa rin hong tumulong ang ating pong mga lokal, ang ating pong mga minamahal na mayors sa buong kapuluan bansang Pilipinas. Hindi lang po dito sa lungsod Caloocan, kung hindi po sa lahat. Again, maraming salamat po sa inyo, President Jasper Basmayor, sa lahat ng mga samahan dyan sa Caloocan City, sa lahat ng mga opisyalis, manggagawa dyan sa Caloocan, sa pamumuno ni Mayor Oscar Oka Malapitan. Sa magandang araw, mabuhay kayo. Nakakahingi rin ako ng tulong dyan nung panahon na may problema po yung aking kamag-anak. Kaso nga lang pandemya, ang dami hong humihingi ng tulong. Sige ho, ilang minuto na lamang ho, tayo ho'y magpapaalam na. Dahil umabot na ho tayo, 3 minuto na lamang ho, mag alas 11 na. Siyempre, pag sinabi alas 11, oras na ho ng pag-iwalay muna natin pasamantala. At bukas naman ho, sa ganitong oras pa rin, tayo ho'y magsama-sama, magkadinigan, magkwentuhan, magbalitaan. At maraming salamat ho sa Lungsod Quezon City. Thank you so much kay Mayor Joy Belmonte. Maraming salamat, Mayor Joy Belmonte ng Quezon City. Dahil sa pagmamahagi mo ng mga titulo ho sa mga matagal na hong nanirahan dyan ho sa Quezon City. Mabuhay ho kayo, Mayor Joy Belmonte. Lalo na po sa QCPD District Director General Ronnie Montijo, sir. Mabuhay ho kayo. Good morning sa inyo at ulitin ko, paalala sa lahat, stay safe po tayo mga kapatid, kapuso, kapamilya, lalo na po, ugaliin natin kung hindi naman kailangan lumabas ng ating tahanan, stay at home tayo to save lives. At magugas tayo ng kamay, maglinis ng ating katawan, at magsuot tayo ng face mask, lalo na face shield, kailangan ho dito sa lungsod Caloocan, importante ho yan. Lagi ho sa iba't ibang mga lugar, sa groceries, lahat, kailangan ho may face shield tayo, At siyempre ho, observe social physical distancing. At mabuhay, malapit na ang new normal. Diyan ho sa lungsod Maynila, bukas na ho ang iba't ibang mga negosyo dyan. Sana ho, gayahin din ho sa ibang mga syudad. Hindi lang po dito sa Metro Manila, maging ho sa buong bansa. At dyan ho sa lalawigan ng Bataan, may tumawag ko sa akin. Normal na normal ang buhay ng mga tao dyan sa lalawigan ng Bataan. Kulang na lang ho, naghintay na lamang ho sila ng instruction ho, galing ho sa Malacanang o maging galing ho sa Presidente. Wala ho silang problema pagdating ho sa COVID-19. Yan ho ang sinabi sa akin, baka sa lugar lang. Ito namang tumawag sa akin, baka sa isang lugar lamang, isang barangay lamang yan baka tayo mapapahiya. Ito, basahin natin ho, sabi ho ni Sir Jasper Basir. Opo, makakarating po kay Mayor Oka Malapitan, at Consi Enting, Congressman Along Malapitan, ang tao una. Ako po, yan ang suportahan ninyo. Iba kasi po yung sinasabing tao ang una. Hanap kayo ng iba. Ang una nila, sarili nila. Bago ang iba. Yan ho ang lungsod ng Caloocan. Alam mo, konti na lamang ho ang nakikita ko rito, Sir Jasper Basmayor. Yung konti pang higpit. Yun lang po. Yung konting higpit pa.
Nandiyan ho, okay na ho. Sa nakikita ko, okay na po ang lungsod Caloocan. Kunting ano lang, kunting higpit pa. Para po sa ating mga kababayan. Para po tayo makabalik sa normal. New normal ho. Kasi ho, nakakasawa na ho. Ha? At sige, maraming salamat ho. Ha? Ha? Dagang salamat. Visayas Mindanao. Diyos Mabalos, Bicolanos. Maraming salamat, Pilipinas. Thank you, world. At maraming salamat po sa inyo. Sa ating po mga viewers, followers, subscribers. Thank you so much sa inyo. Isang mapagpalang umaga, araw sa ating lahat. Araw ho ng Lunes o ng araw ho ngayon sa linggong ito. Sana po ang araw na Lunes ay mapagpala hanggang sa matapos po itong linggong ito. Thank you so much. Mabuhay po tayong lahat. At mag-ingat tayo palagi. Diyos Mabalos, mabuhay ang masang Pilipino. God bless. To God be the glory. At kita-kits tayo sa bukas ho, sa ganitong oras at ganitong pagkakataon sitwasyon. Stay safe po tayo. Mag-ingat palagi. Thank you so much. Mabuhay kayo. Mabuhay kayo. Maraming salamat sa inyo.